Matatanda nitong taong 2021 lamang, nag-order ang Philippine Army ng nasa 18 Ascod II Sabre light tanks at nasa 10 Sabra Thunder 2 8x8 fire support vehicle para sa kanilang proyekto sa ilalim ng Horizon 2 ng AFP Modernization Program na nagkakahalaga ng nasa 8.5 billion pesos. Ang Elbit Systems ng Israel ang nanalo sa proyektong ito laban sa offer ng Indonesia na Harimau medium tank at ng K-21-105 ng bansang South Korea. Nakapag-deliver na rin ang Israel ng pinakaunang tangke sa Pilipinas nitong Disyembre ng nakaraang taon lamang at i-display pa nga ito sa anibersaryo ng ating hukbong sandatahan na kung saan marami ang namangha dahil mas malaki ito kumpara sa inaasahan ng maraming Pilipino at ito ang pinakaunang brand new na tangke ng bansa sa loob ng iilang dekada. Sinabi ngayong taong 2023 ang sunod na delivery ng iba pang mga tangke, ngunit sa kasalukuyang nangyayari ngayon sa pagitan ng Hamas at Israel, nagkaroon tayo ng pangamba na baka magkaroon ng delay sa delivery ang Elbit Systems, lalo na't nakakonsentrate ang kanilang mga defense companies sa paggawa ng armas at iba pang equipment para sa Israel Defense Force na nakatakdang magsagawa ng ground invasion sa loob ng iilang araw lamang. Ngunit sa bagong balita galing sa Max Defense Philippines, tuloy na tuloy pa rin ang delivery ng Elbit Systems ng Israel sa kabila ng kasalukuyang giyera na nangyayari sa kanilang bansa. Base sa inilabas na larawan ng Max Defense, makikita ang mga Sabre light tanks na ina-unload sa isang commercial vessel at sinabing ang mga larawan na ito ay nakuha sa Subic Freeport, ngunit hindi pa malaman kung ilang tangke ang na-deliver sa Pilipinas. Malaking dagdag pwersa ito para sa ating Philippine Army, lalo na't niretiro na ang mga FV-101 Scorpion tank ng bansa at puro na lang mga armored personnel carrier ang gamit sa ngayon ng Army. At sa isa pang video na nanggaling din sa Max Defense, makikita ang convoy ng mga truck na dala-dala ang mga Sabre light tanks at base sa nakuhang video, nasa 9 na tangke ang kanilang dala-dala. Ngunit may tsansang mas marami pa ang na-deliver ng Israel sa bansa. At dahil nga sa pagdating ng mga bagong tangke na ito, inaasahang makikita ito sa susunod na parada ng hukbong sandatahan ng Pilipinas sa Disyembre na nagpapakitang kahit papano ay unti-unti na ring lumalakas ang hukbong sandatahan ng Pilipinas. Samantalang ang mga Thunder 2 fire support vehicle naman na kasama din sa binili ng Philippine Army sa proyekto ay mukhang hindi pa kasama sa delivery, ngunit tumaasa tayo na darating din ito ngayong taon, lalo na't wala pang ni isang na-deliver ng ganito sa Pilipinas. Dapat ding dagdagan pa ng Philippine Army ang order para sa ganitong mga tangke, lalo na't kakarampot lang ang nasa 18 Sabre light tanks at nasa 10 Thunder 2 fire support vehicle at kulang na kulang pa ito kumpara sa orihinal na pinlanong bilhin ng Philippine Army. Naging usap-usapan din ang pagbili ng main battle tank katulad na lang ng Merkava sa ngayong Horizon 3 ng AFP Modernization Program. Ngunit ayon sa matataas na opisyalis ng hukbong sandatahan, hindi nila prioridad sa ngayon ang pagbili ng mga tangke at pangdepensa sa coastline ng Pilipinas ang kanilang prioridad sa ngayon, katulad na lang ng mga BrahMos anti-ship missile system. Sa kabila nito, nagpahayag din ang bansang Israel na handa silang tulungang imodernisa ang Philippine military, mapasa army man ito, sa ating Navy, at pati na rin sa ating Air Force. Naghihintay na lamang umano sila ng mga ilalabas na proyekto ng Philippine government sa ilalim ng Horizon 3 ng AFP Modernization Program at sinabing handa silang magbenta ng kanilang pinaka-latest na mga armas na kakailanganin ng ating hukbong sandatahan. Nagpahayag din naman ang Philippine government ng pagsuporta nito sa Israel laban sa grupo ng Hamas sa Gaza at sinabing may karapatan ng Israel na depensa ng kanilang bansa. At sa isa pang balita, galing naman sa Philippine Navy, naglabas ng listahan ng ating hukbong dagat para sa kanilang planong bilhing mga kagamitan para sa Horizon 3 ng AFP Modernization Program na mas lalo pang magpapalakas sa pangdepensa sa territorial waters ng bansa.
Kabilang nga sa mga planong bilhin ng Philippine Navy ay ang mga karagdagang anti-submarine helicopters katulad na lang ng kanilang binili na Leonardo AW159 mula sa Britanya at mga anti-submarine fixed-wing maritime patrol aircraft na magiging pangdepensa ng bansa laban sa mga manghihimasok na submarino. Ngunit ang isa sa pinakabago at highlight sa listahan ng mga bibilhin ng Philippine Navy ay ang tinatawag na Unmanned Combat Aerial Vehicle na isang klase ng drone na kayang magdala ng mga missiles at bomba. Sa kasalukuyan, mayroong mga drones ang Philippine Air Force na nabili mula sa Elbit Systems ng Israel katulad na lang ng Hermes 450 Unmanned Aerial Vehicle at mga Hermes 900 Unmanned Aerial Vehicle na nabili ng Pilipinas sa halagang nasa 8.5 billion pesos. Nag-donate din ang Estados Unidos sa ating Navy at Air Force ng mga Scan Eagle drone sa halagang nasa 1.7 billion pesos. Ngunit ang mga ito, kasama na ang mga binili sa Israel, ay walang kakayahang magdala ng missiles at bomba at tanging pang surveillance at intelligence operations lamang. Kaya ngayong Horizon 3 ng AFP Modernization Program, napagplanuhan ng Philippine Navy ang pagbili ng mga Unmanned Combat Aerial Vehicle at nagpadala na rin mismo ang ating hukbong sanatahan ng mga opisyalis nito sa Hawaii upang tignan ang mga drones na ginagamit ng US military. Isa na nga sa tinatarget bilhin ng ating Navy ay ang MQ-9 Hunter Killer Drone ng Amerika o mas kilala sa tawag na MQ-9 Reaper na ilang beses na rin napatunayan ang kapabilidad nito lalo na sa mga giyera sa Iraq at Afghanistan. Bawat isang MQ-9 ay kayang magdala ng nasa 10 air-to-ground missile kaya napakalakas na firepower ang kayang dalhin ng aircraft na ito at kaya din itong magtagal sa ere na aabot sa 34 na oras at may range ito na aabot sa 1,850 kilometers. Sa ngayon, wala pang petsa kung kailan mag-uumpisa ang proyekto para sa pagbili ng ganitong klaseng aircraft at umaasa tayong mapupunduhan ito ng ating gobyerno.